Naalala niyo pa ba yung mga tao na ginamit ng Panginoon para dalhin kayo sa Kanya? Naalala niyo pa ba yung mga unang pagkakataon na kayo ay nagbasa ng Bible, na somebody brought you to the church, or somebody shared the gospel to you? Alam po niyo, kung titingin tayo sa paligid-ligid natin, napakaraming mga tao na wasak ang buhay, basag ang puso, sira ang buhay. Napakarami po mga tao na ang buhay ay malayo sa Diyos. Kailangan si Kristo. The title of our sermon this morning is The Heart of Jesus Mission, the call, celebration, and compassion for the sinners. So, simulan natin. Una, the call. Ibig sabihin yung sa panawagan. Levi was called by Jesus to follow him as a disciple. Let us read verse 27 and 28. 1, 2, 3. After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi sitting at his tax booth. "Follow me," Jesus said to him. And Levi got up, left everything, and followed him. So, makikita po ninyo na si Jesus, he went out. Ibig sabihin, lumabas ng kanyang bahay at nakita yung isang tax collector. Alam po ninyo, yung mga tax collectors noong unang panahon, kagaya po ni Zacchaeus, the chief of tax collectors, ang mga tax collectors, they were the most despised, most hated, most rejected people in Israel. Bakit po? Kasi yung kanilang kinikolektang mga taxes, dinadagdagan nila. Ngayon, wala namang magawa. Yung mga tao, kapag ka sinabi na, o sige, eto ang tax mo, 500 pesos. Pero actually, 100 lang. Wala silang magawa. Kasi, itong mga tax collectors, may mga kasamang mga Roman soldiers. So, kapag ka pumalag ka, pwede kang hulihin. Kaya yung mga tao talaga, galit na galit doon sa mga tax collector. Ito si Jesus, ang sabi dyan, he went out to look for sinners. No? He went out. He went out, and then pangalawa, Jesus saw. Ibig sabihin, he looked at one of the most despised, most hated, most rejected sinners in Israel. He saw the inmost being of Levi, and he knew that Levi is seeking for redemption from his sinful lifestyle. So nakita ni Jesus itong si Levi na nandun sa limbawa sa kanyang tax booth, sa kanyang pwesto na kung saan doon siya binabayaran ng mga taxes ng mga tao. Nakita ni Jesus itong si Levi. And then tinawag na yon ni Jesus si Levi. Jesus said, "Follow me." So he called this great sinner to follow him as a disciple. Kasi nakita ni Jesus yung puso ni Levi. At marahil, alam ni Jesus na itong si Levi, he was seeking redemption or pagtubo sa kanyang makasalanang buhay. Mga kapatid, alam ni Jesus ang nasa isip at nasa puso ng mga tao. Alam ni Jesus yung nasa isip at nasa puso mo. Alam ni Lord kung yung puso mo, you are really seeking Him. Or you are just pretending to seek the Lord or nagpapanggap ka lang. Or talagang totoo, sincero ka sa paghanap sa Panginoon. So in application, like Jesus, we need to go out and look at the people with the eyes of love and compassion to bring them to Him. So ibig sabihin, kagaya ni Jesus, tingnan natin yung mga taong nakapaligid sa atin na sa mata ng pag-ibig at compassion or sa mata ng awa para madala natin sila sa Panginoon. Ang tanong, how eager are we to go out of our houses and look for people who need the Lord and invite them to come to Jesus? Gaano tayo kasidhi na tuwing lalabas tayo ng bahay, nakikita natin yung mga tao na kung paanong kailangan nila ang Panginoon. And how many of us, every time we go out, ang prayer natin, Lord, sana meron akong taong masira ng gospel. Sana meron akong tao na mailapit sa iyo. Ilan sa atin ang ganun ang attitude natin every time we will go out? Alam po niyo, nung ako'y nagwo-walking pa, kami ni Pastora Malu, nung araw-araw nagwo-walking kami, meron akong daladalang 5 gospel tracts. Sabi ko, Lord, sana itong 5 gospel tracts na ito, maibigay ko sa mga taong talagang nangangailangan sa iyo.
At nagpapasalamat ako sa yung mga binibigyan ko, nagpapasalamat sila sa akin. Pag inabot ko, ay thank you po ah. So sabi ko, sana Lord, itong mga taong ito, basahin nila. And then, maglalakad kami. Pagbalik ko, nakita ko, binabasa nga nila yung gospel tracts. So salamat, sabi ko, salamat Lord. Sana itong mga taong ito makalapit sa iyo. Now, yung sabi ni Jesus, follow me. Follow me. Ang Greek dito ay akoloteimoi. Pero ibig sabihin niyan, a radical call to discipleship requiring full surrender. So sinabi ni Jesus, oy, sumunod ka sa akin. Hindi lang yung sumunod na sa bawat takbang ko, dapat nandiyan ka. Hindi. Ibig sabihin, when Jesus said, you follow me, ibig sabihin yan, I am calling you to become my disciple. And then discipleship is full surrender. So, tingnan niyo yung verse 28. And leaving everything, he rose and followed him. Tingnan po ninyo, no? Leaving everything. Sana sinabi na lang, and Levi followed him. Pero bakit nila kalagay pa doon? Leaving everything. Iniwan niya yung lahat at sumunod kay Jesus. So, it was an immediate obedience. Hindi sinabi ni Levi na, Lord, bukas po, o next week po, susunod po ako sa inyo. Hindi, sabi diyan, immediately, he left everything and followed him. So it was an immediate obedience. Levi abandoned his lucrative job, showing complete commitment. Mayaman si Levi, mayaman lahat ng tax collectors kasi nga corrupt sila eh. Mayaman. So iniwan niya yung kayamanan na yan. Levi left everything. Ano ibig sabihin ng left everything? So, ano yan? 3C, tatlong C. Ano yung iniwan ni Levi? Number 1, he left his career, high-paying job. He left his high-paying job. Yung career niya, iniwanan niya yung career niya sa pagsunod sa Panginoon. Pangalawa, he left his comfort. Ibig sabihin, his rich lifestyle. Lifestyle of the rich and famous. Kaya lang, notoriously famous. So, he left the comfort of his rich lifestyle. Siyempre, mayaman ka, mabibili mo lahat, makakain mo lahat. Iniwanan niya yon. Pangatlo, iniwan niya, he left the control of his life and he allowed Jesus to take control of his life. Para sinasabi niya, Lord, I am leaving the control of my life into your hands. Bahala na po kayo. So that is discipleship. Discipleship is living everything in following God. Naunawaan po natin, in living the comfort of your sinful lifestyle, it is living the control of your life into the hands of God. The celebration, ito naman, the celebration. Okay. So, the celebration, Levi's sinful friends were invited to a feast to introduce Jesus to them. So, eto na nga, si Levi sumunod na sa Panginoon. Ibig sabihin, understood na si Levi became a disciple of Jesus. Now, when Levi became a disciple of Jesus, what happened next? Ano yung sumunod na eksena? Ito maganda. Ang sabi dun sa verse 29, basahin natin. 1, 2, 3. And Levi made him a great feast in his house, and there was a large company of tax collectors and others reclining at table with them. So, Levi's first response to his new life with Jesus is celebration and evangelism. He invited his sinful friends to meet Jesus. That's the next sex scene. Yun yung pinakaunang ginawa ni Levi when he followed Jesus. Yung mga kaibigan niya na mga makasalanan, lahat ng tax collectors, nakakilala niya. Lahat ng mga makasalanan, nakakilala niya. Kasama diyan yung mga magnanakaw, yung mga basagulero, yung mga prostitutes, no? Yung mga lahat ng mga kriminal. Siyempre, yung mga tax collectors, ng mga makasalanan, ang kagrupo niyan, mga makasalanan din. Why? Because birds of the same feather flock together, di ba? So, lahat ng mga makasalanan doon sa Israel, mga notorious, pinatawag ni Levi, naggumawa siya ng feast, kasi siyempre mayaman siya. Sabihin, maraming bisita yan. Ibig sabihin, malaki talaga yung bahay ni Levi. 1,000 square meters siguro yung kanyang bahay. Andun lahat ng mga kasalanan, pinakain niya yon. Bakit niya pinakain? Because he was introducing them to Jesus.
Naintindihan ninyo? Gumawa si Levi ng malaking handaan, great feast for the Lord Jesus Christ, and he invited all of his friends. At sabi niyan, reclining at the table, kasi noong unang panahon po, ang pagka yung kainan, yung mga Cleopatra ba, na upuan, alam niyo yung Cleopatra, yung pwede ka humiga. So, ganun yun, mga nakahiga yun, tapos kumakain. So, and not only that, kapag ka nakipagkainan ka sa mga makasalanan, ibig sabihin, accepted mo sila. Halimbawa, nagkainan tayo dito. Ibig sabihin, we accept each other. Kasi kung if we do not accept each other, hindi tayo makikikain sa bawat isa. Naintindihan nyo ba? So, yun yung ibig sabihin no, na nakipagkainan si Jesus sa kanila. Now, Jesus accepted the sinful friends of Levi reclining at the table. It symbolized intimate fellowship, which was shocking to religious leaders. Nagulat kasi yung mga religious leaders na bakit nakikipagkainan nitong si Jesus dito sa mga makasalanan na to. Galit na galit yung mga religious leaders. But then, it was a fulfillment of the mission of Jesus written in Luke 4:18 to 20. So, ano ba yung nasa Luke 4:18 to 19 na sermon natin noong nakaraang Sunday? Ano nakalagay dito sa verse 18 to 19? Basahin natin. The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to set free the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. So, Jesus was fulfilling His mission in eating with the sinners. Naintindihan nyo ba? Nung kumain si Jesus, kasama yung mga makasalanan, ibig sabihin, yung mission ni Jesus ay ginagampanan niya na nakalagay sa Luke chapter 4:18 to 19. In application po, no, mga kapatid, in application, now, yung ating each one bring one. Imagine niyo na lang, more than 100 yung ating baptized members. Pero kung halimbawa, 100 lang yung 100 FJC members, tig-isang bisita tayo. Okay? Every month, 100 visitors per month. So, ilang buwan tayo meron sa isang taon? 12. So, 100 times 12 is 1,200, no? And then, meron tayong 25% retention. Ibig sabihin, out of 1,200 na naging bisita natin sa loob ng 12 months, tigi-tigi isang bisita tayo kada buwan, meron tayong 300 potential disciples after 12 months. 300 potential disciples. Okay? So, that is the power of invitation, no? Na kagaya ng ginawa ni Levi. We can do what Levi did. Si Levi nga, ang dami niyang in-invite, more than 100 yun eh. Itong each one bring one natin, isa lang ang nire-require sa atin dito sa church. So ang tanong, how eager are we to go out and invite people who need the Lord? Gaano ba tayo ka-eager? Gaano tayo ka-sincero? Gaano tayo kasidhi? Na yung mga taong nangangailangan sa Lord na nakapaligid sa atin, madala natin sa Panginoon. Okay? Nagpapasalamat ako doon sa mga may dalang bisita every Sunday. May the Lord bless you more than 10 times. Purihin ng Diyos sa buhay ninyo. Sana lahat tayo ganon, mga kapatid. Alam nyo, merong isang song na many years ago, lagi ko itong ini-special number. So, kaya po ngayong araw, hindi ko siya kakantahin. Kasi malamang pipiyok ako eh. Wala na talaga akong practice. Pero many years ago, lagi ko po itong ini-special number sa church, sa ibang mga simbahan. Napakaganda nitong kanta na ito. Talagang grabe na, talagang ibang klase dating sa akin. Ting maririnig ko to, ting kinakanta ko to, gusto kong maiyak eh. Siguro iba sa inyo, alam niyo naman ito, yung people need the Lord. Yung lyrics na lang kahit hindi ko kantahin eh. Sabi diyan, every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people, filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides their silent cries, only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door.
People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be too great a cost for sharing life with one who's lost? Through His love, our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? Naintindihan niyo mga kapatid? The Lord will interpret it to you. Napakahalaga po niyan. Pag nakinakanta ko to, naiiyak ako eh. Kasi na-realize ko talaga that people need the Lord. Kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka katalento, katalino, katalentado, kahit gaano ka ka-famous, if the Lord is not in your heart, you are living a miserable life. Alam niyo ba, out of 100 na nagsusuicide, 90% are in the higher level of the society. Kakaunti yung mahihirap na nagpapakamatay. 90% ng mga nagpapakamatay nasa matataas na kalagayan sa buhay. And how many are committing suicides every year all over the world? More than 500,000 people. More than 500,000 people are committing suicides every year all over the world. Tingnan ninyo, bakit? Because they don't have the Lord. Kung ikaw, meron kang Panginoon sa puso mo, hindi mo maiisip magpakamatay. Naintindihan nyo ba? Kasi ang sarap mabuhay kung kasama mo ang Panginoon. Kasi may mission ka eh. Alam mo yung purpose mo sa buhay eh. May mga tao gusto nilang magpakamatay. Bakit? They do not know their purpose in life. It is only when you are connected to the Lord, when you are in a relationship with Jesus Christ, that you will find your purpose in life. Naunawaan po natin. Pangatlo, the compassion. Jesus' mission to the sinners. Ang sabi doon sa verse 30, basahin natin, 1, 2, 3. But the Pharisees and the teachers of the law who belonged to their sect complained to His disciples, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" 31. Jesus answered them, "It is not the healthy who need the doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance." Sa Tagalog, di ba, hindi yung mga masigla o mga walang sakit ang nangangailangan ng doktor. Kung hindi, yung mga may sakit. Verse 32, "Hindi ako naparito para tawagin yung mga matutuwid sa kapaningin nila, kung hindi yung mga makasalanan na nangangailangan ng pagsisisi." Kasi yung mga Pariseo nga, no, yung mga Pharisees, no, mga religious leaders yung panahon na yon, nakita nila si Jesus nakikipagkainan sa mga makasalanan. Sabi, ano ba namang klaseng tao yan? Talaga bang ano yan? Propeta ba yan? Yan ba? Rabay ba yan? Bakit na ginagawa yan? Why do you eat and drink with tax collectors? Talaga nagreklamo talaga sila. Kaya sinagot sila ng Panginoon. Napahiya ngayon nito. Now, sino ba itong mga Pariseo na to? Sila yung mga religious leaders yung panahon na yun. Pero ano ba talaga ang pagkatao nila? Tingnan nyo Matthew 23 to 28. Basahin natin. 1, 2, 3. "Sa aba ninyo, mga guro ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw. Ito ay sapagkat nililinis nyo ang labas ng saro at ng pinggan, ngunit sa loob nito ay puno ng kasakayman at kawalan ng pagpipigil sa sarili. Kayong mga bulag na Pariseo, linisin muna ninyo ang loob ng saro at pinggan upang maging malinis ang labas ng mga ito. Sa aba ninyo, mga guro ng kautusan, mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw. Ito ay sapagkat kayo ay katulad ng mga pinaputing nicho. Ito ay maganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto, ng mga patay at lahat ng karumihan. Gayon din nga kayo, sa panlabas ay matuwid kayo sa harap ng mga tao, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos." Tingnan ninyo, sabi ni Jesus, kayo, mga religious leaders kayo, mga pari kayo, mga ministro kayo, alam nyo ang Old Testament, pero lahat ng alam niyo head knowledge lang, walang application. Yun ang sinasabi ni Jesus. Puro kayo talino,
Kabisado nyo nga ang kautusan. Yung mahigit 600 na kautusan ni Moses, kabisado nyo. Pero hindi nyo ina-apply. Mapagpaimbabaw kayo. Para kayong mga nicho na pinaputian. Para kayong mga nicho na pininturahan. Maganda sa labas, pero sa ilalim, yung loob, punong-puno ng buto, ng kalansay. Punong-puno kayo ng kapangitan. Kasi mapagpaimbabaw kayo. Mga ipokrito kayo. Yun ang sabi ni Jesus. Naintindihan nyo ba? Naunawaan po ninyo mga kapatid? Nung nakita nila si Jesus, nakita nila yung mga makasalanan, sabi nila, anong klaseng tao yan? Bakit siya nakikisama dito sa mga makasalanan na to? So, ang tanong, what kind of eyes do you have? If you look at the sinners, if you look at the people around you, what kind of eyes do you have? Jesus saw the sinners with the eyes of compassion, but the Pharisees saw the sinners with the eyes of condemnation. Naintindihan niyo ba? Si Jesus, nakita niya itong mga taong ito, mata ng awa. Pero itong mga Pariseo, nakita nila itong mga makasalanan ito na mata ng pagkukundina. Ang tanong, what kind of eyes do you have when you look at the people around you? The eyes of compassion or the eyes of condemnation? May naunawaan natin. So question, how do you see the people around you? Do you see them as worthless sinners deserving hell or pitiful sinners needing grace? Sa Tagalog, nakikita mo ba yung mga tao na mga walang kwentang makasalanan na talagang dapat sa impyerno? O mga kahabag-habag na makasalanan na kailangan nila ang biyaya ng Diyos? Naintindihan niyo po mga kapatid? Kasi kung ang tingin mo sa mga taong nakapaligid sa iyo, pitiful sinners needing grace, mga kahabag-habag na makasalanan na kailangan nilang biyaya ng Diyos, you will do everything to bring them to Jesus. Hindi ka mahihiya na mag-invite ng mga kaibigan mo sa Panginoon. Naunawaan po ninyo. Kasi they need the Lord. These people need the Lord. Now, there are 4 practical ways to lead people to Jesus. 4 practical ways, no? Yung ating acronym ay COME. Number 1, connect with people where they are. Ibig sabihin, you connect with people. Makipagkaibigan ka sa mga taong nangangailangan kay Lord. Hindi yung iniiwasan mo yung mga taong makasalanan. Naunuhan po niyo gusto kong sabihin. So, you connect with people who are sinners. Isabihin, makisama, hindi makisama. Ha? Hindi, makisama ka, makibagay ka sa mga tao na makasalanan in order to connect with them. Hindi yung dumidistansya ka sa mga tao na makasalanan na diyan kayo, makasalanan kayo, ako'y banal. Hindi pwede. Kasi kahit ikaw, alam mo namang hindi ka perfect eh. So, how can you bring these people to God if you will disconnect yourself with them? Naunawaan po ninyo. Kaya ako nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nagpastor ako 1992. Pero, from 1988 hanggang 2009, hindi ako tumigil sa pagtuturo. Kaya ang dami kong connection. Mga faculty. Nagkaroon kami ng faculty Bible study sa MCU. Tuesday group nga ang tawag namin doon. Maraming mga faculty sa MCU ang nakakilala sa Panginoon. And then, ang daming estudyante ng ang nakakilala din sa Panginoon. During my time in Grace Christian High School, in my time in MCU, and also in my time in World City Colleges. So, nakipag-connect talaga ako sa mga taong malayo sa Panginoon. Dapat ganun ang gawin natin. Pero hindi sabihin, hindi ako nakibagay sa kasamaan nila. Hindi ako nakiisa sa kasalanan nila. But I connected with them. Naunuhan po ninyo. Pangalawa, offer an invitation to follow Jesus. You offer to them the Lord. Offer to them, you invite them to church. You bring them the Bible. You give them the Bible. Ako, binibigyan ko ng Bible, ng mga gospel tracts, and then I share the gospel to them. Letter M, pangatlo, make time for fellowship and discipleship. Make time. Bagyan mo ng panahon itong mga taong ito. If you are free, if you're available, make yourself available to them. Makisama ka sa kanila para mailapit mo sila sa Panginoon. Pero be careful kasi
baka mamaya, dapat, kung makikisama ka sa mga taong makasalanan, dapat may boundary. Alam mo yung boundary mo. Kapag halimbawa, inuman na, ay hindi ka na pwede dyan. Didistansya ka na. Kasi kasalanan na yan eh. Pero kung mga kwentuhan, makipagkwentuhan ka, pero pag green jokes, huwag kang papatol. Ako, pag halimbawa, yung mga faculty, green jokes, hindi ko pinapatulan yan. Yung mga estudyante, pag green jokes, hindi pwede yan. I know my boundaries, and they know my boundaries. Kaya yung iba, pag halimbawa, nag-green, ay, sorry po, pastor. Alam nilang hindi ako pwede doon. So, and letter E, explain the heart of the gospel. Ipaliwanag mo, ano ba ang Word of God? Ano ba ang salvation? Ipaliwanag mo. Naunawaan po natin. Lalo na in John 3:16, dapat kabisado mo yan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dapat kabisado mo yung John 3:16 by heart. So anytime, pwede mong i-share yan. Naunawaan po natin. Kung may pagkakataon, i-share mo yung gospel. Ang sabi doon sa John 6:37, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. Ibig sabihin, lahat ng mga itinakda ng Ama na lumapit sa akin ay lalapit sa akin. At kung sino man ang lumapit sa akin na pinadala ng Ama, hindi ko sila itataboy. Naunawaan po ninyo, kung sino man ang lumapit sa Panginoon na ipinadala ng Diyos Ama, hindi niya tinataboy. So if we come to the Lord, He will never cast us aside. Now, meron isang kwento rito, si William Booth, yung founder ng Salvation Army. Ang sabi niya, isang linggo ng gabi, naglalakad si William Booth sa London kasama kanya anak si Bramwell, na noon ay 12 or 13 taong gulang pa lamang. Laking gulat ng bata nang isinama siya ng kanyang ama sa isang beer house. Punong-puno ang lugar ng mga lalaki at babae, marami sa kanila ay may bakas ng kasalanan at krimen sa kanilang mga mukha. Ang ilan ay lango sa alak. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay lason sa hangin. Willie, sabi ni Booth sa kanyang anak, ito ang ating mga tao. Sila ang mga taong nais kong ipamuhay mo ang iyong buhay para sa kanila at dalhin sila kay Kristo. Pagkalipas ng maraming taon, isinulat ni Bramwell Booth, hindi kailanman nawala sa aking isipan ang impresyong iyon. Naunawaan po ninyo yung kwento. Dinala ni William Booth yung kanyang anak na panganay sa isang beer house. Hindi para mag-inuman sila, kundi para ipakita ni William doon sa anak niya, anak, ito yung mga tao na kailangan nating pagmisyonan. Naunawaan po natin. Now, itong kwento na ito, kasi St. Vitalis, I have already shared it to you more than 10 times. Pero paborito ko ito eh. Si St. Vitalis po, monk of the monastery of Ceridius close to Gaza. So, ikukwento ko na lang. So, ito si St. Vitalis, ang ginagawa niya, nagtatrabaho siya as a laborer, and then yung kanyang pinagtatrabuhan sa isang araw, ang ginagawa niya, sa gabi, nag-hire siya ng prostitute. Yung sweldo niya, pinang-hire niya ng prostitute. Ngayon, nagtataka yung mga tao, bakit itong monk na ito, sa gabi, nag-hire ng prostitute? And then, ang sabi niya, have I not a body like everyone else? Wala ba akong katawan na kagaya ng iba? Are monks not like other men? Yung bang mga monks sa kagaya ko, hindi ba kagaya ng mga ibang mga lalaki? Sabi niya, mind your own business. Yun ang sagot ni St. Vitalis do sa mga tumutulig sa kanya na, bakit ka nag-hire ng mga prostitute sa gabi? Ngayon, dumating yung isang gabi na yung isang lalaki, pinukpok siya sa ulo. Kasi nagalit sa kanya. Do sa ginagawa niya, nag-hire siya ng prostitute. Nakauwi pa itong St. Vitalis, pero yun ang ikinamatay niya. Ngayon, nung siya ay, pinagbuburulan na, napakaraming mga prostitutes ang umatendo sa kanyang burol. At doon lang nila nalaman na kaya pala itong mga prostitutes na to, mga dating prostitutes ang umatendo sa kanyang burol. Kaya pala, ay kapag hinahire niya itong prostitute na ito, buong magdamag, dahil nga binayaran niya, bayad yung magdamag, nagpe-pray siya at sinisira niya ng gospel, yung mga prostitute. Ganun ang ginawa ni St. Vitalis dito sa mga prostitute na to. Binabayaran niya yung isang gabi para ipanalangin at i-share ang gospel.
At napakaraming mga prostitutes ang nasave, na bago ang buhay dahil sa ginawa ni Saint Vitalis. Naunawaan po natin mga kapatid. This is a true story. Ngayon ang tanong, anong ginagawa natin doon sa buhay na pinagkalob sa atin ng Panginoon? Doon sa kayamanan na pinagkalob sa atin ng Panginoon? Doon sa talento na pinagkalob sa atin ng Panginoon? Are we using our talent, our time, our treasure in sharing the gospel or inviting people to the Lord? Halimbawa, hindi ka magaling mag-share ng gospel. Kasi hindi naman lahat ng tao magaling magsalita. Pero lahat tayo, we can invite people to join Bible study. We can invite people to join the church every Sunday. Hindi ba? Pwede natin gawin yan eh. Kung hindi ka magaling magsalita, dalhin mo dito yung kaibigan mo and somebody who is good in talking will share the gospel to your friend. At least, nagawa mo yung part mo. Naunawaan po natin mga kapatid. So, yung tanong ko kanina, ilan sa atin dito ang bunga ng invitation? Na kaya kayo nandito because somebody took the time. Somebody took the courage to invite you to church. Marami, di ba? 90%. Itong si Levi na sumunod sa Panginoon, the Lord changed his name. Levi became Matthew the disciple. At si Levi ang sumulat ng Ebanghelyo ni Mateo. Naunawaan po na yung mga kapatid. Levi became Matthew. And Matthew means the gift of God. Ang nakalagay sa 2 Korinto 5:17. Basahin po natin. 1, 2, 3. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Tingnan po ninyo. If you are a child of God, listen to this. Kung ikaw nakipag-isa ka na kay Kristo, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Dapat anytime somebody will ask you, Brad, ano bang patotoo mo? Sis, ano bang patotoo? Ay, nako, eto. Umupo ka dyan, ha? Give me 5 minutes. I will share to you how the Lord changed me. Naintindihan niyo ba? Kung ikaw, wala kang patotoo sa buhay. Yung before and after mo, pareho pa rin. Hindi ka anak ng Diyos. Dahil maliwanag ang Biblia. Tingnan po ninyo, 1 Juan 3:9, ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaring magpatuloy sa pagkakasala. Tingnan ninyo, ang mga anak ng Diyos hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat nasa kanila na yung binhi ng Diyos. Bakit? Nung na-born again ka, the seed of God came into you. Dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaring magpatuloy sa pagkakasala. So tingnan po ninyo, kapag ikaw, anak ka ng Diyos, hindi ka na mananatili sa kasalanan. Hindi sinabing hindi ka na magkakasala, iba pa yon. Iba yung hindi ka magkakasala kaysa yung hindi ka mananatili sa kasalanan. Kasi makagawa pa rin tayo ng kasalanan. Kaya lang, we must live a life of repentance. Naunawaan po ninyo, patuloy tayo, humingi tayo ng tawad sa Panginoon kung tayo nagkakasala. Pero hindi ibig sabihin na mananatili tayo sa kasalanan. Naunawaan po natin. We will live a changed life. We will live a life that is pleasing to God. We will live a holy life. Why? Because we are children of God. Naunawaan po natin. Kaya ang tanungin mo yung sarili mo. Humarap ka sa salamin. Nabago ka na ba? Anak ka ba talaga ng Diyos? Ngayon, kung ikaw wala kang patotoo, walang pagbabago yung buhay mo, there is one thing that you need to do. You need to repent of your sins. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Magpakatotoo ka. Kung ikaw, alipin ka pa ng masamang bisyo, alipin ka pa ng masamang ugali, isipin mo mabuti, anak ka ba talaga ng Diyos? Kasi kung anak ka ng Diyos, you have the power to say no to evil vices and evil attitudes. May pagbabago dapat na mangyari sa iyo.
because you have now the power of the Holy Spirit. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. I pray, God, in Jesus' name. Lord, kagaya po ng pagkatawag mo kay Levi, tawagin mo rin kami. At nawa itong pagtawag na to, Lord, we believe, O God, that the call of the Lord, your call has the power to change our lives. It's not just an ordinary call, but it is a call that has power in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Tawagin mo kami, Lord, sang tawag na may kapangyarihan na magbago ng buhay. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, kung sino man sa amin dito ang wala pang mga patotoo sa buhay. Kausapin po ninyo, turuan po ninyo na magsisi ng kanilang mga kasalanan. Baguhin niyo po ang kanilang mga buhay. Kung paanong binago si Levi, ginawa mong Matthew, baguhin mo rin ang buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon.